First time ko yun, Papa Van. Kaya hapdi ang dulot sa akin ng ilang pagtatangka niyang pasukin ako. Pero mula sa pagiging hindi komportable, ay naging langit din ang mga sumunod na ganap sa pagitan namin. Naging matyaga rin siyang pakalmahin ako sa pamamagitan ng patuloy na paghalik nito sa mga labi ko, pababa sa leeg at mga dibdib ko. Yun pa lang ang kauna-unahang pagniniig namin ni Matthew, Papa Van. At sa unang yon ay masasabi kong sobrang galing niya sa lahat ng ginawa niya. Bukod kasi sa gamit niyang pandilig, ay kung saan-saan na rin nakarating ang mga labi niya. Naging all out na ako sa mga gusto niyang gawin sa akin. Dahil ang totoo, Papa Van, sarap ang dulot nito sa akin. Kung tutuusin, Papa Van, ay matagal na dapat ginawa sa akin ni Matthew yun. Obligasyon ko naman talaga bilang asawa niya ang payagan siya nga sipingan ako. Pero mas pinili niya akong respetuhin. At matapos kong maranasang makaniig siya nung gabing yon, Papa Van, nakakatawa mang isipin pero parang nagsisisi pa ako at noon ko lang siya pinagbigyan. Kasi halimaw pala siyang magpaligaya sa kama. Makalipas ang 2 araw ay binisita kami ng mga magulang ko. Nagtataka raw sila kung bakit hindi pa kami nakakabuo ng supling namin. Gets namin yung inip nila, Papa Van, dahil 4 na buwan na rin kasi kaming nagsasama bilang mag-asawa. Pareho kaming natigilan ni Matthew at bahagyang natawa. Pareho kasi naming alam na wala pa naman talagang nangyayari sa mga nakaraang buwan. It will come at the right time, Papa. Kalmadong tugon niya. And besides, we're still at our honeymoon stage. Anya sa kapasimpleng humawak sa kamay ko. Yes, don't worry, Baba. We're doing our best. Pabirong hirit ko. Naging maayos na noon ang buhay namin ni Matthew, Papa Van. Kahit papano ay sinisikap ko nang i-appreciate siya bilang asawa ko. Sa katunayan ay inihahanda ko na rin ang katawan ko na mabigyan siya ng anak. Halos regla na nga lang ang pahinga ko sa pagsisiping namin. Ang totoo ay nagsisimula na akong mahumaling sa kung paano siya sa kama. Kahit pagod ako ay laging handa ang katawan ko basta't nangalabit na siya. Maging tuwing naliligo ako ay bigla na lang siyang susulpot upang romansahin ako. Matthew please, malalate ako. Nakikiliting usal ko habang hinahagkan niya ang batok ko. Hawak mo naman ng oras mo eh. Kaya okay lang kahit maghapon ko pang hawakan to. Anya habang sinusubukang kumbinsihin ang pagkababae kong payagan siya sa nais niya. Sadyang nakakatamad na ngang pumasok ng opisina kapag ganong nauhuli niya ang kiliti ko, Papa Van. Kung kailan handa na akong tanggapin ang buhay, meron ako kasama si Matthew. Saka naman mangyayari ang hindi ko inaasahang tagpo. Pauwi na ako noon nang masiraan ako ng sasakyan. Saktong lobat din ang phone ko kaya hindi ko kaagad matawagan si Matthew. Mabuti na lang at napakiusapan ko pa yung guard sa parking na ipag-book niya ako ng Grab na susundo sa akin. Nagpa siya akong iwan na lang muna sa parking lot ang sasakyan ko. Pagkasakay ko ng Grab ay saglit kong sinandal ang ulo ko. I was exhausted that time so I fell asleep along the way. Hanggang sa malimpungatan na lang ako nang maramdaman kong may humahaplos ng mukha ko. Maya't maya pa'y may labi ng humahalik sa akin. Inakala kong si Matthew kaya kaagad ko naman itong tinugunan.
Nang idilat ko ang mga mata ko ay napabalikwas na lang ako sa pamilyar na mukhang bumungad sa akin. Agad ko siyang naitulak sa pagkakagulat ko. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Nasaan ako, Lorenzo? Singhal ko. Saka ko palang napansin noon na nasa isang bakanteng lote kami, lulan ng Grab. Sobrang namiss kita. Kung alam mo lang, halos mabaliw na ako kakaisip sa'yo. Usal niya. Mabaliw? Sinungaling? Paano mo nagawang mag-uwi ng babae sa bahay niyo? Yun ba yung halos mabaliw? Sumbat ko pero nanatili siyang kalmado sa pagpapaliwanag. Dahil sinubukan kong kalimutan ka na lang at magsimula ng panibagong buhay. Pero bigo ako. Kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang mahal ko. Nung mga sandaling yun ay naluha na lang ako sa pagkakatitig niya sa akin, Papa Van. Muling nabuhay yung pagmamahal ko kay Lorenzo na kay tagal nang namahinga. Hanggang sa maalala ko ang asawa ko. Pero hindi na tayo pwede. May asawa na ako. Usal ko. Asawa mo lang siya sa papel. Pero ako pa rin ang mahal mo, Tya. Anya sa kanito marahang inilapit muli ang labi niya sa mga labi ko. Sa pagkakasiil niya ng halik sa akin, Papa Van, ay tuluyan ko na nga kinalimutan ang pagkakaroon ko ng asawa. Naging mainit ang sumunod naming tagpo ni Lorenzo. Nagawa niya akong sakyan at manubrahin sa loob mismo ng sasakyan niya. At dahil sa pag-aalalang baka may makakita sa amin, ay mabilis lang niyang nairaos ang pagnanais niyang maka-score sa akin. Katatapos naming mag-sex nang mapansin kong tila ang lalim ng iniisip niya. Bakit? Tanong ko. Wala naman. Tama nga naman. Grabe kung ingatan mong sarili mo sa akin noon. Ngayong nagkaroon nga ako ng chance masolo ka, palihim pa. Anya. Pero masayang masaya ako, Tya. Kasi akin ka na ulit. Hindi man opisyal. Masaya na akong makasama kitang muli. Dugtong niya saka ako niyakap ng mahigpit. Hindi yon ang huling pagkakataong may nangyari sa amin ni Lorenzo, Papa Van. Bagkus yun pa nga ang naging simula ng palihim naming pagkakaroon ng relasyon. Nagagalak ang puso ko dahil kahit papano ay naglalaan talaga siya ng panahon sa akin. Nagkikita kami 3 beses sa isang linggo sa iba't ibang hotels. Magaling din naman sa kama si Lorenzo. Pero kung ikukumpara ko siya kay Matthew, Papa Van, malayong mas magaling pa rin si Matthew. Ganun pa man ay tanggap ko pa rin si Lorenzo dahil nga mahal ko siya. Kinailangan nga lang naming maging maingat dahil iniiwasan kong may makakita sa aming kakilala ng asawa ko o di kaya ni Papa. Ayokong bigyan ng problema si Papa, lalo na't may pinagdadaanan ng pamilya namin. Na-diagnose kasing may cancer sa liver ang aking ama noon at stage 4 na. Kaya pinaglalaanan ko talaga siya ng oras sa ospital sa kabila ng hectic schedule ko sa business namin. Ako rin ang nasa tabi niya, Papa Van, nang tuluyan na siyang sumuko mula sa karamdaman niya. Masakit siyempre. Kahit hindi kami gaanong naging close ay alam ko namang naging mabuting ama pa rin siya sa amin ni Aya. Siya nga lang at hindi ko pa siya nabibigyan ng apo bago niya kami iniwan. Kahit abala ako sa lamay ni Baba ay
Nakakapuslit pa rin ako ng oras na kitain si Lorenzo noon, Papa Van. Sex ang naging paraan niya para damayan ako sa pagdadalamhati. Actually, pareho sila ng estilo ng asawa ko, pero mas madalas pa rin ako kay Lorenzo. Sumama ka na sa akin, Cherry. Lumayo ka na rito. Gustong-gusto na kitang masolo. Minsang hirit ni Lorenzo. Ano? Naririnig mo ba ang sarili mo? Natatawang tanong ko sa pag-aakalang nagbibiro lang siya. Oo naman. Hindi ko man maibigay sa iyo ang buhay na meron ka ngayon. At least, magkasama tayo. Napapagod na kasi ako na lagi na lang tayong ganito. Laging nagmamadali. Nagtatago. Reklamo niya. Hindi madali ang hinihiling mo, Lorenzo. Pero, pag-iisipan ko. Tugon ko saka ko siya tuluyang iniwan. Ilang gabi rin akong hindi pinatahimik ng kahilingang yon ni Lorenzo. Maging ako man ay gustong-gusto ko na ring makasama siya ng malaya. Kaya lang, kailangan ko pa ring alalahanin ang damdamin ni Matthew. Hindi naman siya naging masamang asawa para iwan ko na lang siya basta-basta. Pero baliwala lang din kasi ang pagsasama namin kung hindi naman siya ang totoong mahal ko. Panghabang buhay na lang ba akong magpapanggap na mahal ko siya? Hanggang kailan kaming magpapanggap na masaya sa mata ng ibang tao? Hindi naglaon ay tadhana na rin ang mismong umayos sa problema ko. Kararating ko lang noon mula kay Lorenzo. Marahan akong pumasok sa silid namin ni Matthew upang sana'y hindi niya ako mapansin. Kaya lang natigilan ako ng maabutan ko siyang tila kanina pa naghihintay. Saan ka galing? May hinahong tanong niya. Sa warehouse. Nag-check lang ng mga units. Medyo natagalan ako kaya hindi na ako nakapagpaalam. Pagrarason ko. Sabihin mo na lang sa akin yung totoo, Cherry. Makikinig naman ako eh. Uunawa ako hanggat sa kaya ng puso ko. Mas nasasaktan lang kasi ako sa tuwing nagsisinungaling ka. Nanatiling malumanay ang tinig niya. Sa tono ng pananalita niya ay para bang may alam na siya. Kaya hindi ko rin alam kung ano nga bang tamang salita ang makakapagpagaan sa nararamdaman niya. Nakikipagkita ka na pala uli sa kanya. Nanginginig ang tinig niya noon. Sorry, kinailangan kong ilihim sa'yo dahil ayokong saktan ka. Paliwanag ko. Nasaktan mo pa rin naman ako, Tsa. Pero, masisisi ba kita? Kung nung una pa lang, batid ko nang hindi mo naman talaga ako minahal? I'm sorry, Matthew. I'm really sorry kung umabot tayo sa ganito. Sinubukan ko naman eh. Maniwala ka. Sinikap kong aralin na mahalin ka. Kaya lang paliwanag ko. Kaya lang mas matimbang pa rin siya. Umiiyak na anya. Pero huwag kang mag-alala. Dahil mahal kita, Tsa. Palalayain na kita. Hindi ko inaasahan ang sinabing yon ni Matthew. Naaluhan na lang ako dahil nagigilty ako sa sakit na dinudulot ko sa kanya, Papa Van. Wala na si Baba. Kaya tapos na rin ang palabas natin bilang mag-asawa. Pero huwag kang mag-alala.
Walang makakaalam ng totoong dahilan. Mananatili lang to between us. Bukas na bukas, magfa-file agad ako ng annulment. Then after that, uuwi na ako sa China. Siguro nga, kailangan ko muna ng break from all of this. Nanatili akong tahimik sa lahat ng sinabing yun ni Matthew, Papa Van. Gusto ko siyang awatin sa mga plano niyang gawin. Pero hindi ko magawa dahil wala rin namang kasiguruhan kung magiging maayos pa ba ang pagsasama namin. Magiging malaya ka na rin. Hirit niya sa kanya ako niyakap ng mahigpit. Sa kabilang banda, Papa Van, ay natutuwa ako sa pagiging matured ni Matthew. Siguro ayaw na rin niyang ipagpilitan ang sarili niya sa akin. Kaya minarapat na lang niya akong palayain. Hindi naging pabor si Mama sa pasya naming mag-asawa. Kung hihiwalayan ko raw si Matthew ay i-hold down niya ang lahat ng pera ko. Para sa akin, Papa Van, ay ayos lang. Sa totoo lang ay wala rin akong pakialam kahit na bawiin pa nila ang lahat ng bahay at sasakyan na nakapangalan sa akin. At pinanindigan nga ni Mama ang sinabi niya nang malaman nitong nakafile na ang annulment case namin. Kaya ang ginawa ko ay nagpakalayo-layo na lang kasama si Lorenzo. Bumiyahe kami parito sa probinsya nila sa Cagayan. Dito na kami nagsama na parang mag-asawa. Mainam na rin to nang malayo muna kami sa problema sa pamilya ko. Sinikap ni Lorenzo na buhayin ako sa simpleng paraan. Sa pagpili ko sa buhay, nakasama si Lorenzo ay naranasan ko kung paano ang buhay mahirap na tinatawag. Maayos naman ang tirahan namin sa family house nila. Kaya nga lang walang aircon. Ang tanging nagsisilbing ventilasyon lang namin ay ang sariwang hangin na nagmumula sa bukirin. May extra nga lang na mga lamok at insekto. Doon ko lang naranasang pumatay ng lamok kahit na nakakulambo na kami. Sa poder ni Lorenzo ay inaral ko talaga ang lahat ng gawaing bahay, Papa Van. Maging ang pagtatanggal nga ng kuto mula sa bigas ay naranasan ko rin. Lahat ng yun ay natutunan at kinasanayan ko na sa loob ng higit 2 taon. Pinagsisilbihan din naman niya ako, pero mula nang magsimula na siyang magtrabaho, ay ako na ang gumagawa ng mga yon para sa kanya. Kaya ko namang gawin ang lahat para sa lalaking mahal ko. Isa lang talaga ang hindi ko pwedeng ibigay sa kanya. At yun ay ang anak, Papa Van. Batid ko kasing hindi pa kayang bumuhay ng pamilya sa sinasahod niya. Kaya sumisimple na lang muna ako ng inom ng pills para hindi niya mapuruhan. Maging ang plano nga nitong pakasalan ako ay hirap pa siyang pag-ipunan. Yun pa kaya ang pagkakaroon ng anak? Oo, Papa Van. Pwede na akong pakasalan ni Lorenzo dahil napawalang bisa na ang kasal namin ni Matthew. Naging maayos naman ang relasyon namin pagkatapos nun. Siya nga rin ang nagbalita sa akin sa paparating nilang kasal ng bagong kinakasama niya. Somehow ay masaya pa rin naman ako para kay Matthew, Papa Van. Deserve din naman niyang sumaya pagkatapos ng failed marriage naming dalawa. Mula noon ay tinuon ko na lang din kay Lorenzo ang buong panahon ko. Kaya lang hindi nagtagal ay nagkakaroon na rin kami ng misunderstandings. Natuto na kasing makipagbarkada si Lorenzo. Nakikipag-inuman na rin siya at
untiang nalulong sa sugal. Hindi na ako natutuwa kaya napagsabihan ko talaga siya. Ginagawa ko lang naman to para sa'yo. Para maparanas ko sa'yo yung karangyaan na kinasanayan mo. Sa sarili kong sikap, pagrarason niya. Kung gusto mong maparanas sa akin yun, pagtrabahuan mo, hindi yung ganyang pinangsusugal mo pa yung kakapiranggot na pera mo. Singhal ko dahilan para masampal niya ako. Nanghina talaga ako sa nagawa niyang yun, Papa Van. Dahil hindi naman niya ako sinasaktan dati. Alam ko namang nainsulto ko siya sa huling nasabi ko. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon para saktan niya ako. Ganitong klase ba ng buhay ang ibibigay mo sa akin, ha? Matapos kong iwan ang lahat para sa'yo, sasaktan mo lang pala ako? Umiiyak na sumbat ko. Sa kabila ng naging sagutan namin ni Lorenzo, Papa Van, ay wala pa rin nagbago sa kanya. Kapag nananalo sa sugal, mag-uuwi yan ng masarap na ulam at alak. Hindi ko na lang siya pinapakialaman kapag ganun. Dahil na rin siguro sa takot kong baka pagbuhatan na naman niya ako ng kamay. Hindi ko naman siya magawang iwan. Naniniwala pa rin kasi akong magbabago rin siya balang araw. Pero nagkamali ako, Papa Van, dahil hindi naglaon ay nagmistulan na akong alipin ng pagmamahal ko sa kanya. Kahit sumasama na ang ugali niya ay nagagawa ko pa rin siyang tiisin at paglingkuran. May mga pagkakataon ding pinipilit na lang niya akong sipingan. Kapag tumatanggi ako ay sinasaktan din niya ako. Kapag ganun ay naluluhan na lang ako sa sama ng loob at pagsisisi. Ang tanga-tanga ko, Papa Van. Kung bakit kasi nagawa ko pang talikuran ang magandang buhay na meron ako noon kasama si Matthew. Si Matthew na wala nang ginawa kundi ang mahalin lang ako. Siguro nga, karma ko na rin to sa panlolokong nagawa ko sa kanya. Maraming pagkakataon, Papa Van, na nagtatangka akong magsumbong kay Matthew. Nakaka-chat ko pa rin kasi siya kahit magkalayo na kami. Gusto kong ilahad sa kanya ang buhay na meron ako ngayon sa piling ng lalaking ipinalit ko sa kanya. Pero para saan pa? Para kaawaan lang niya ako? Sa kabilang banda ay naisip ko rin, kahit naman maawa siya sa akin ay wala na rin siyang magagawa para tulungan ako. Dahil may bago na siyang buhay na kinakaharap kasama ang asawa niya. Kaya hindi na ako manggugulo pa. Nang makita kong tila wala nang ibabago ang ugali ni Lorenzo, Papa Van, nagpasya na akong iwan na talaga siya. Sinadya kong layasan siya ng minsang malango sa alak. Agad akong nag-alsabalutan sa kalumuwas pabalik ng Maynila. Umuwi ako sa bahay namin. Nang makita ako ni Mama ay napansin ko kaagad ang pagbalong ng luha sa mga mata niya. Bauchen, Mama. Paghingi ko ng tawad, Kuwalay. Pagtatawag niya sa akin. Kasunod ay niyakap niya ako ng mahigpit. Humingi rin ito ng tawad sa mga hindi namin pagkakaintindihan. Ganun na lang ang pagtataka niya nang mapansin nito ang mga pasa sa braso at dibdib ko, Papa Van. Noon ko na ikwento sa kanya ang buhay meron ako sa puder ni Lorenzo. Inamin na rin siya ang dahilan kung bakit ako hiniwalayan ng asawa ko. Imbes na husgahan ako ni Mama, ay mas nanaig sa kanya yung awa sa sinapit ko, Papa Van. I will let him pay for what he did,
Galit na ani Mama. Idedemanda raw niya si Lorenzo sa pananakit nito sa akin. Hayaan na lang natin siya, Ma. Ang importante, andito na ako. Kasama ko na kayong muli. Umiiyak na tugon ko. Mula noon, Papa Van, ay pinutol ko na ang anumang koneksyon ko kay Lorenzo. Inabala ko na lang muli ang sarili ko sa pagtulong kay Aya sa negosyo namin. Maging siya ay suportado ako sa pagsisimula kong muli. Subukan lang daw akong gambalain ni Lorenzo. May kalalagyan talaga ito. Ang sarap sa pakiramdam nung kasama ko nang muli ang pamilya ko, Papa Van. Si Mama, si Aya at ang pamilya niya. May mga anak na rin sila ni Achi. Wala na talaga akong planong magmahal muli. Natroma na kasi ako sa mga naging karanasan ko kay Lorenzo. Hanggang sa dumating ang mga gabi na palagi ko na lang napapanaginipan ng isang pamilyar na lalaki sa buhay ko. Si Matthew. At sa tuwing napapanaginipan ko siya, lagi na lang sa kama. Hindi ko rin maintindihan kung bakit lagi na lang siyang nagpapakita sa panaginip ko. Tuloy, parati na rin akong gumigising na sabik sa kanya. Hirap akong ipaliwanag kung bakit tila hinahanap ng katawan ko ang bawat haplos niya. Maging sa trabaho ko ay tanging ang mga panaginip ko na lang ang nasa isip ko. Hanggang sa ma-overheard ko ang pag-uusap ng mga staff sa pantry. Saktong tungkol din sa panaginip ang topic nila. Bigla na lang daw lumitaw sa panaginip ng staff ko yung ex niya na parehong-pareho pa talaga sa akin. Ay girl, isa lang ibig sabihin yan. Namimiss ka na noon kaya nagpapakita siya sa dream world mo. Tugon naman ng isa ko pang empleyado. Totoo? Ganun ba yon? Hindi sinasadyang sabad ko dahilan para matigilan sila. Oo raw po kung sino raw po yung nasa panaginip natin, sila raw po yung madalas umiisip sa atin. Kumpirma pa niya dahilan para mapangiti ako. Ibig sabihin, namimiss niya ako? Nakangiting usal ko saka ako sila iniwan. Sa tuwing nagpapakita si Matthew sa panaginip ko, Papa Van, hindi maiwasang mag-react ng buong katawan ko. Tila ba, nadadala ito sa lahat ng nakaugaliang gawin sa akin ng asawa ko sa tuwing sinisipingan niya ako. Papa Van, hindi may kakailang namimiss ko na rin si Matthew. Nakakatawa mang isipin pero noon ay wala akong ibang kahilingan kundi ang sana. Sana ay makita ko siyang muli. At sinong mag-aakalang mangyayari nga ang hinihiling ko. Nasa bar ako noon. Nagsosolong umiinom ng may lalaking nag-alok ng alak. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magtawag ka kung iinom ka ng alak. Anya dahilan para matuwa ako nang makita ko siya. Uy, Matthew! Bulalas ko. Kumusta ka na? Okay ka na ba ngayon? Anya. Maikling tanong lang yon mula sa kanya, Papa Van, pero ganun na lang kadaling umagos yung luha ko. Niyakap niya ako kaagad noon ng mahigpit na tila ba gets na niya ang mga gusto kong sabihin. Doon ko na naikwento ang lahat-lahat. Inilaan talaga niya ang lahat ng oras niya sa pakikinig. Humingi ako ng tawad sa nagawa kong kasalanan.
sa pagiging tanga at nagawa ko pa siyang iwan para sa lalaking kulang pala ng aruganong bata siya. Naging good friends kaming muli ni Matthew. Nasa China raw yung wife niya. Every 2 months na lang daw kung umuwi rito sa Pilipinas. Kaya may buwan na namumuhay single daw siya. At dahil nga ron, Papa Van, ay mas lumalim pa ang ugnayan namin ni Matthew. And yes, dahil sa sobra naming kasabikan sa isa't isa, ay pumayag akong makipagkita sa kanya privately. Wala pa rin siyang pinagbago sa kama, Papa Van. Hayop pa rin siya sa bangis kung rumomansa. Nakikipagkita ako ng pasikreto sa kanya dahil nga sa may asawa na siya. Funny, right? Yung lalaking tinatakasan ko lang noon, tumatakas na rin ngayon para kitain ako. Noon ko rin na-realize na si Matthew nga talaga ang mahal ko. Kaya kahit mahirap ay pumapayag akong maging kalaguyo niya. Masaya na mahirap din. Masaya kasi may thrill lagi ang pagkikita namin. Kinailangan pa kasing magsinungaling sa asawa niya. Makasama lang ako. Mahirap kasi mamamatay-matay na ako sa selos sa asawa niya. Wala na akong choice kundi magtiis. Kasi nakikihati na lang ako ng oras niya. Naiinis ako sa tuwing andito sa Pinas ang asawa niya. Kapag ganun ay sobrang namimiss ko talaga siya. Wala akong ibang hinihintay noon kundi ang pagbisita niya sa bahay na binili ko pa talaga para sa aming dalawa. Unang katok pa lang sa pinto, excited na agad akong pagbuksan nito. Sobrang saya ko talaga nang mabungaran ko ang napakagwapo niyang mukha. Sa pagkakayakap namin ay agad niya akong hinalikan. Yung halik na talaga namang gigil na gigil matikman ang mga labi ko. Madali akong natatangay kapag nararamdaman ko na ang hininga niyang gumagapang sa leeg ko. Saka siya magpapakasasa sa pisngi ng dibdib ko. Wow siyang ni. Na-miss daw niya ako. Ang bango-bango mo naman. Usal niyang punong-puno ng pananabik. Oo naman. Ikaw lang dyan eh. Ang tagal mo rin akong hindi kinita. Patampong tugon ko. Alam mo naman ang sitwasyon natin, di ba? Siyempre, bumuelo pa ako. Huwag ka nang magtampo. Waway ni Erlay. Anya na nagsasabing, andito na siya para sa akin. Pinagluto nga pala kita ng paborito mo. Pagkasabi ko noon ay mas humigpit pa ang pagkakayakap niya. Paano kung sabihin ko, ikaw ang gusto kong ubusin ngayong gabi? Natatawang Anya. Sunod nun ay muli niya akong siniil ng halik. Kulang na lang umusok kami noon sa labis na pagkasabik sa isa't isa, Papa Van. May mga estilo siyang agad na nagdudulot ng langit sa akin. Kaya di ko alintana noon yung pagod kahit pa makailan siya sa akin nung gabing yon. Walang ibang nangingibabaw na ingay sa loob ng silid noon, kundi ang halinghingan lang namin habang nagniniig. Habang nagpipiesta siya sa katawan ko ay bigla na lang akong maluluha sa lungkot, Papa Van. Parang kailan lang kasi, nung akin pa siya ng buong buo. Ni sa hinahap ay hindi ko naisip na aabot kami sa ganung sitwasyon. Sitwasyong tila nanghihiram na lang ako ng oras ng lalaking mahal ko. Si Matthew, Papa Van, naasawa ko lang noon. Pero kalaguyo na lang ako ngayon. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami ganito.
Pero masaya ako sa tuwing nakakasama ko siya. Kaya wala na akong pakialam kung pagkakasalamang may tuturing ang bawat sandaling nananakaw ko, kasama lang siya. Hanggang dito na lang, Papa Van. Pagpasensyahan nyo na sana ako. Tulad ng mga subscriber nyo, tao lang din ako. Pwedeng magmahal. Pwede lang ding magkamali. Sana mapagbigyan nyong mabasa itong sulat ko sa YouTube channel nyo. Avid listener and subscriber nyo po ako. Once again, Shishi Papa Van. Your ka-exclu, Cherry.